Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kontrobersyal na hakbang ni US President Donald Trump tungkol po sa pagpataw ng tariff o buwis sa international trade, partikular po sa bansang Mexico, Canada at saka China. Alamin natin kung paano po ito posibleng maging malaking pagkakataon para sa Bitcoin at bakit sinasabing nagiging mas kaakit-akit ang cryptocurrency tuwing may economic instability. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng mga tariff na ipinataw ni Pangulong Donald Trump. Nitong nakaraang Sabado ay naglabas po si Pangulong Donald Trump ng 3 executive orders na nagpapataw ng universal tariff sa 3 malalaking trading partners ng US. Yan po ang Mexico, Canada at saka China. Ginamit niya ang International Emergency Economic Powers Act or IEEPA para maisakatuparan ito. Ang batas na ito ay nagbibigay po ng kapangyarihan sa presidente na gumawa ng agarang aksyon kapag may pambansang emergency na nauugnay sa ekonomiya. Ngayon ay ano po ang epekto ng tariff na ito sa global economy? Yan, ayon po sa ilang analyst, ang hakbang na ito ay maaring magdulot ng mas mataas na trade tensions at economical na kawalan ng katiyakan. Dahil dito ay maraming investors ang naghahanap ng alternative assets tulad po ng Bitcoin para protektahan ang kanilang investments. Si James Butterfield, ang research head ng CoinShares, ay nagsabi na unti-unting bumababa ang share ng US dollar sa world trade at nagiging mas kaakit-akit si Bitcoin bilang isang alternative asset. Ngayon ay bakit naging mas mahalaga si Bitcoin sa ganitong mga sitwasyon? Ipinaliwanag po ni Ginoong Butterfield na si Bitcoin ay may natatanging kakayahan na panatilihin ang mga gobyerno sa tamang balanse dahil po sa decentralized nature nito. Ayan. Hindi po ito kontrolado ng kahit anumang central bank o pamahalaan. Dagdag pa niya ay may malinaw na kaugnayan sa pagitan ng economic instability at paglago ni Bitcoin. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng iba pang eksperto tungkol dito? Ayon naman po sa Reuters, ginamit ng Trump administration ang IEEPA para iwasan ang traditional na trade regulations. Sinabi rin ni Ginoong Gordon Grant, isang cryptocurrency derivatives trader, na maaring magdulot ang IEEPA measures ng pagbagsak ng halaga ng US dollar sa pangmatagalan. Dagdag niya, habang nananatili pa ring risk of haven ang dollar, darating ang panahon na mas pipiliin ng mga tao ang self-sovereign at portable digital capital tulad ni Bitcoin. Ngayon ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Sa atin dito sa Pilipinas ay mahalagang bantayan ang mga ganitong balita dahil maaari po itong magdulot ng malaking epekto sa presyo ni Bitcoin at maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Kung magpatuloy ang trade tensions at bumaba ang tiwala sa US dollar, maaaring tumaas ang demand para kay Bitcoin. Ito ay magandang oportunidad para sa mga naghahanap ng diversification sa kanilang investments. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita lamang na si Bitcoin ay nagiging mas mahalagang asset sa harap ng economic uncertainty. Gayunpaman, kailangan pa rin nating maging maingat at mapanuri sa ating mga desisyon sa investment. Tandaan, ang crypto market ay napaka-volatile, kaya dapat ay handa tayo sa anumang mas posibleng mga pagbabago. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.